Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media matapos nga ang pakikialam ni Hontiveros na ito ay talagang di itinantanan ng mga batikang mga vlogger at mga attorney. Ngayon nga ay kakalad ka rin sa kulungan itong si Hontiveros na ito dahil nabunyag na ang kanyang masamang lihim at mga baho. Dito nga natin makikita mga kaibigan, itong si Hontiveros na ito ay isa sa number one na talagang taliwas na umasenso ang bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kung bakit nga lang ito nanalo ay talagang gumamit ng dahas at gumamit ito ng mga salapi para mabayaran ang mga botante. Ngayon nga ay talagang nagsisisi ang maraming netizen kung bakit din nila binoto itong si Risa na ito. Ngayon nga ay talagang iimbestigahan na sa korte at magkakalaman na kung sino nga ba talaga ang sinungaling. Tila nakarma na nga itong si Risa na ito matapos niyang banatan si Apollo Kibuloy na sinasabi nila na talagang masama ito. Ngunit kung pag-aaralan natin mga kaibigan, isa nga si Kibuloy sa supporters ni mga Duterte. Dito natin makikita na talagang gusto na nilang pabagsakin ang supporters ni Vice President Sara Duterte at ni former President Rodrigo Duterte na talagang gusto na lamang nila na talagang manalo sila at ngayon nga ay pababagsakin ang kanilang mga kalaban gamit ang pera. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. From Manila, Elvira, paalis na ang kuting papuntang Germany. Inis na naman si Sarah ang tabalaslo, sabi ni Grace Win. Hindi ko pa napanood mga palangga, but we'll talk about etong gustong panghimasukan ni Ontiveros. Okay? Ni makasabot ni Ahas ang freedom of choice. Okay? Sinisingle out niya ang kingdom of Jesus Christ. So, nagkaroon ng press conference si Risa Virus kung saan mga kababayan, what time? Alas 5 po ng hapon dyan sa Pilipinas, mamaya ang time for me para magkuda-kuda. Okay? So mga kababayan, si Virus ay nag-press conference kung saan, yun nga, based dun sa anong masasabi niya sa 17 conditions ni Pastor Kibuloy bago siya umattend ng kanilang hearing sa kanilang kangaroo court o kanilang panggigipit dyan sa Senado. Alright? Bayad na si Virus, sabi ni Gold-Blooded. And by the way, I would like to thank again to my palangga from hindi man all over the world, dito lang sa Jamaica, na magpapahatid po ulit tayo mamaya ng isang bonggang-bonggang truck, kabog sa banga, ng tubig at mga tinapay. Okay? May ensimada din. Mayroong, ano ba yung mga binili niyang ating palangga? Ensimada, putok. Di ba masarap yung pagkain ng tinapay na putok at kung ano-ano pa mga pagkain. So, you'll wait for that sa Liwasang Bonifacio. Siyempre, support natin. Okay. So, pinanood ko yung press conference ni Virus na kung saan, mga palangga, na siyempre, it's 45 minutes pero hindi ko tinapos. Inano ko lang, kinuha ko lang yung mga mahalagang bagay na kailangan nating i-counter. Right, Ram? Okay. Si Maverick, ayan, buhay na buhay mga hitan. Right? Si Kyushi knows. Okay. So, tinanong siya doon, si Virus, ng kung bakit, kasi katulad ng katanungan ninyo, di ba? Na bakit kailangan umattend si Pastor Kibuloy? Bakit meron namang proper court? Okay, isa sa tanong ng reporter. So may sinight siya na 3 bagay na tinitignan daw niya na kailangan amyendahan ng batas or the reason why gusto nilang pwersahin si Pastor Kibuloy dahil nga ang Senado daw sinabi din ng mga reporter ay kaya
may mga resource person in aid of legislation para ma-improve nila ang paggagawa ng batas o pag-aamyenda sa batas. 'Di ba? Ang gandang pakinggan kung ikaw ay mauuto ni Ontiveros. Mga kababayan, isa sa sinabi niya dito, ang gusto daw nilang titignan o amyendahan dito sa pangyayari kay Pastor Kibuloy, yung mga bintang kay Pastor. Bintang pa lang yan eh. Kasi, Solid Chong, you're there? Okay? So, okay ba yung sound check natin? We're good, right? So anyway, bangag na din si Ontiveros, sabi ni Gistoni. So, sabi ni Virus, mga palangga, ang titignan daw nila at pwedeng amyendahan ay yung mga ito, number 1, sabi niya, sexual abuse within secretive religion organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Okay? Kasi di ba may ibinato, Commander Aguila, may ibinato na pagbibintang kay Pastor Kibuloy na may minolest siya, may ginanito, may ganyan. So again, yung binabato nila na si Pastor ay nang molest siya, ay bintang pa lang. Wala pang napatunayan na siya ay nagganito, nagganyan. Alright? So ngayon, itong paliwanag niya, okay? Sabi niya, itong sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Ito yung tinitignan namin. Ang sabi ni Virus, ito yung exact word niya, kapag ang isang tao at isang minor de edad ay pinaniniwalaan na itong tao ay hindi lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos at ang pagsilbi sa Kanya ay kailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Okay? Di ba kasi may nagbato doon na may mga kinaray-karay siyang mga witnesses na kesyo, kailangan isakripisyo ang kanyang sarili kasi ang sarili nitong mga, fake witnesses na sinasabi na nakipagtalik, gustong pakipagtalik kay pastor, at ito ay parang ano ng Diyos, sakripisyo, kung ikaw ay naniniwala o nanampalataya, ibibigay mo ang iyong pagkababae o yung mga ganon, di ba? May ganong akusa sa kanya. So sabi ni Virus, sabi niya, imagine pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama o isang aspeto yan ba ay tama o isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas? Listen to this. I-regulate ng ating mga batas dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man o minor de edad sa konteksto ng religious organization. Titigil ako dito. So gusto niyang i-regulate, okay, ang freedom of choice ng isang tao. Well, sinisingle out niya ang Kingdom of Jesus Christ Religious Group. Tina-target si Pastor. Ngayon, tapusin ko muna bago natin siya durugin ng bonggang-bongga. Sabi ni Ontiveros, so ano ang mga pwedeng i-amyenda sa ating batas? Ang kailangan, sabi niya, ang kakailanganin, yan yung freedom of choice talaga ng tao at ang pag-exercise ng consent at o hindi pagbibigay ng consent kahit sa loob ng mahigpit na religious group ay kailangang bantayan ang freedom of choice. Okay, sagutin ko tong hayop na to, mga palangga. Unang-una, meron tayong batas, di ba? Okay, meron tayong Bill of Rights. Mga palangga, okay, ito. Basahin lang natin yung Bill of Rights, Article 3, Section 4. Okay? No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So walang pwedeng ipasa ang batas, okay, na panghihimasukan o susupilin
ang kalayaan sa pagpapahayag o even sa kalayaan sa pagpili o kalayaan sa pagdedesisyon ng isang tao kasi ito ay what? Fundamental rights. Ngayon mga palangga, isa-cite lang natin ang mga batas sa Pilipinas na katulad dito, Republic Act number 386, also known as the Civil Code of the Philippines, contains provision related to contractual freedom and the right to enter into agreements of one's choice. Contractual, okay? May kalayaan ang tao na magkaroon, okay, ng verbal man or in written agreement sa isang tao kung ano man, well, like for example, yung freedom of choice, di ba? Sabi niya, provided they are not contrary to law, morals, good customs, public order, and public policy. Basahin ko na lang tuloy-tuloy. Republic Act 9710 or the Magna Carta of Women aims to eliminate discrimination against women by ensuring their right to make choices freely in accordance with their beliefs and convictions without any coercion or undue influence. So sa makatuwid, mapababae ka man mapalaki, meron tayong kalayaan sa pagpili o pagdesisyon sa ating mga bagay-bagay sa buhay kahit minsan, kahit ito ay mali. Okay. Kung gustong panghimasukan ni Risa Ontiveros ang freedom of choice, sinisingle out niya ang members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi ang gusto niyang panghimasukan yung pagdedesisyon. Let's say for example, okay? Kung totoo man ang binibintang, wag na natin halimbawa si Pastor, kay Pedro. Si Pedro ay isang religious leader. Ako, kunyari, ay miyembro. Okay? Nasa tamang edad. Kung sa tingin ko, si Pedro, na isang religious leader, kung anong sinabi ni Pedro sa akin, na Maharlika, dito, ito gagawin natin, naniniwala ako, yung kung whatever kung ano sasabihin ni Pedro, at sa aking kakayahan ng aking kaisipan, ang aking puso, ang aking utak, na ako ay nabighani kay Pedro, kahit ito'y mali sa paningin ninyo. You know what I mean? In your moral, okay? And your moral standards ay mali sa tingin ninyo. Si Pedro, ako ay pumayag. Okay? Iano na natin yung, itodo natin, nakipagtsuktsakan kay Pedro. Nang moment na yon ay choice ko. Okay? Choice ko na nakipagtsuktsakan ako sa religious leader ko na si Pedro, dahil nung moment na yon ay nakaramdam ako ng init sa magdamag. O, di ba? Ako ay nakaramdam ako, nagkaroon kami ng pag-uusap, na chuchuchu, bla bla bla. Okay, nagtsuktsakan kami. Then after 5 years, na-realize ko na mali pala ang ginawa kong desisyon na nakipagtsuktsakan ako kay Pedro kasi nilinlang niya ako. Again, nasa tamang edad ako. Sino ang sisisihin ko? Okay? Sino ang sisisihin ko? Kundi sarili ko. Question, mga kababayan. Question virus. Kung ganyan ang narrative mo, na pangimasukan mo, sabi niya kasi palangga, babantayan niya yung freedom of choice, particularly yung mga nasa religious organization. Ay, buha ka ng ina, putang ina niyong lahat, ikaw gago ka. Bantayan mo ang mga kongresista, ang mga senador, ang mga politiko na nag-i-entice gamit ang pera ng bayan para ilure, para lokohin ang mga artistang haliparot. Ang mga beauty queen na patsuktsak-chenis na inakit ng politiko, binibigyan ng kondo, katulad ni Sandro. Okay? Binigyan ng kondo, binigyan ng pang-shopping, binigyan ng kung ano-ano, ginamit ang pera ng bayan, itong si artista, itong si pakangkang na beauty queen o kung sino mang kisihoda, pumatol sa isang politikong may asawa, kahit may asawa, dahil binigyan siya ng pera ng bayan. Ninakaw ng buwaka ng inang politiko dahil gusto niya makitsuktsakan itong mga haliparot. Okay, question. Number 1, mali, bawal, may kaso,
May batas na nagpaparusa sa mga babaknit na pumapatol sa may asawa na nagpapatsuk-tsak-tsenes. Bakit isi-single out mo na gusto mong kontrolin lang ang ang religious group? Ito mga putang inang ito, pera ng bayan. Ngayon kung nagkamali man si artista, nagpa-tsak, later on, na-realize nila, ang daming ganyan. Kumabit dahil kailangan makatawid sa gutom, makatakas sa kahirapan, ginamit ang kipay. You know what I mean? Ba't hindi mo tutukan yan? Bakit ito, si pastor, hindi ko siya pinagtatanggol? Kung meron mang naganap na mga sexual encounter with consent nitong kung sino man, like nga, ibinigay ko example, wala kang karapatan, Ontiveros. Di ba may nagsalita kahapon sa rally na ikaw nga nakiapid, nakipagtsuktsakan kung sino man yon. Sino ba yung nakipagtsuktsakan sa kanya? Di ba nakiapid kang putang ina? Hindi ba bawal yan sa mata ng Diyos at sa batas? You know what? Putang ina, pipigilin niya, babantayan niya yung freedom of choice. Kayo, di ba? Kayo mga palangga, tayo yung umiibig. Umibig tayo ng mga kabataan. Pero in fairness, hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali sa inibig ko. Di ba? Hindi ako nagkamali. Naglaro-laro na ng konti ng kabataan. When you're young, you know what I mean? Pero, mga kababayan, kung ito yung narrative ni Virus na gusto niyang bantayan ang freedom of choice ng mga kababaihan, ay putang ina, babantayan niya lahat ng mga batang nagtitwerk-twerk ngayon na nagkamali, yung decision making nila sa buhay. Yung mga bata, not only bata, mga kababaihan or even kalalakihan na pumatol sa kanilang jowa, mga first husband nila, tapos addictus benedictus pala, bangag pala, katulad ni Kuting. Mali yung kanilang choice. Okay, di ba? Nagkamali ka ng choice kasi hindi mo alam, akala mo ang jowa mo ay matino, yung pala, addictus benedictus, na katulad ni Kuting, bangag na bangag. Okay? Tanungin natin, Ontiveros, Virus. Si Kuting, nung nakipag-orgy, nung siya ay bangag na bangag, sinukchak niya yung kanyang kamag-anak at nagbunga. Yan, isama mo para imbestigahan mo si Kuting in aid of legislation. Si Risa Ahas Marcos, nagpa-Jontis kay Puno at nagtago siya sa Good Shepherd, sa mga madre. Nagkamali siya ng desisyon, bumukang-kang ang putang ina. Tapos nagtago nung nabuntis. Freedom of choice na yun. Nagkamali siya, na-Jontis siya, hindi ko alam kung sinakal niya ba yung anak niya o tinapon niya o buhay pa. Di ba? Kalayaan ni Lisa Araneta Marcos ang magpatsuk-tsak kay Puno at nagbunga kung sinakal man niya o itinapon niya. Choice niya yun. Balitang hitad, right? Pag-ihimasukan po, nagigil na naman ako palangga. Masyadong formal yung other woman. Dapat kulasisi or kabit na lang, sabi ni Maria Elena Martin. Hindi mo pwedeng panghimasukan yan. Yun nga number 1 na lang na explanation ng palangga di ba? Yung mga buwakay ng politikong ito. May mga asawa na. O yan, tignan mo si Migao, nagpapatsuk-tsak. Si Migao ng Davao, nagpapatsuk-tsak sa ngalan ng salapi para madagdagan ang budget. Ba't hindi mo ipatawag dyan in aid of legislation? Tanginan nyo. Ngayon gusto niyang i-target si Pastor Quiboloy lang, yung mga pare, Katoliko ako palangga, yung mga pare na chumuchu, nag-lollipop na mga pototoy ng sakristan. Hindi ko sinilalahat po. Marami tayong mababait, matitinong pare. Yung mga pare na minumolestya ang mga sakristan. Marami yan sa Pilipinas. Bakit hindi mo ipatawag in aid of legislation? Itong mundong ito, marumi, Risa, at kasama ka sa dumi ng mundong ito. Hindi mo pwedeng panghimasukan na babantayan mo ang freedom of choice
ng isang tao whether mali ang kanilang choices. Tsuktsakan in aid of legislation daw po, sabi ni Jansen Zapico. Right? Imagine mo, naloka ako mga palangga. Si Hubert Guevara, okay? Na crush ni Lisa. Palangga. Na nagpi-PDA sa Malacanang, may asawa na. Nakikipag lips to lips pa ang buwaka ng ina kahit makyoho ang gininga. Putang ina talaga. Di ba? Gusto mo bang himasukan? Tangina, freedom of choice, mga kababayan. Risatanas virus kabetse, sabi ni Raya Manawari. Alright, bodyakin mo sila ni Smarlika para matauhan. Mga kababayan, gusto niyang ipatawag si Pastor Kibuloy kasi gusto niyang magkaroon ng pag-aamyenda sa mga batas o mga gagawing batas para daw nga itong mapigilan o mabantayan ang freedom of choice. Tangina, pati mga sariling nagkamalian. Alam mo, may maraming nakikita natin dyan na mga bata pa lang, nabuntis ng maaga dahil na-in love sila, iniwanan sila ng kanilang mga asawa. Yun nga, sabi ko na mga bangag pala, pulburoni, katulad ni Kuting. Choice nila yun. Kaya nga may kasabihan tayo na nadapa ka sa putikan, bumangon ka. Kung ganitong mag-isip ng butang ay ng senadorang ito, ano to? Immoral, sabi ni Storm, di ba? Anong kadyutahan yan? Bitay is waving. Sabi ni Chon, nga, dapat bitay. Ngayon, si Sandro, noong nag-hire sila ng mga kababaihang, mga beauty queen, noong Pasko, noong December, at iniregalo sa mga amoy lupa na mga buwaka ng inang kongresista na mga bungal, mga hayop. Yun ba? Gano'n na lang siguro ng kipay. Gano'n. Namin ng kipay. Kasi wala nang ipon, no? Mga putra. You know what? Nakakatawa na lang talaga. Yung iniregalo nyo sa mga kongresistang mga bungal, o kung gano'n lang, namin ng putay. Di ba? Baga namin ang putay ni Inday. Gaganon, di ba? Putangin na yung mga immoral kayo. Ay, naku mga balangga. Di ba? Nakita yung mga matatanda doon na nag-contempt bungal na, sabi ni Rebecca Ugata. Di ba? Imagine mo, bungal, tapos kain ng kipay. Ganun namin. Parang nagamama na lang, you know? May ilonggo ba dire? Yung mga matatandang nagnanganga. Baka namin, regalo ni Sandro ang putay ng beauty queen na ito. Maputang. Ay, nako. Ay, gusto mo pang imasukan? Putang ina, wala pala. You have to speak up. I'm serious. Natatawa ako, pero you have to speak up. Okay? You have to speak up. Kasi, hindi mo dapat i-single out of si pastor lang ang panghimasukan ninyo. Lahat dapat. Sabi ko, unahin mo mga pare na nagchupa-chuchu ng putotoy. Yung mga pare dyan ng mga sindikato, mga kasabot ni Lisa. Bawa ka namin isang hotdog. Di ba yung pare, ama na. I'm sorry. I'm not gonna continue it. Sa aking mga palangga. Katoliko ako, pero maraming biktimang mga sakristan na kinakain ng mga makamundong paring tiwali ang hotdog ni Dodong. At mga politiko na ginagamit ang pera ng bayan na kinakain ang kipay ni beauty queen. Kahit alabag sa kanilang mga bata, alabag sa kanilang, biktima sila ng kahirapan ng mga beauty queen. Pero para sila makaahon, ginagamit nila yung kanilang kipay, labong, para makaahon sa buhay. Yan ang malupit, di ba? Pilipinas, speak up na, sabi ni Chino. Ngayon, ano pa? Baka namin isang buto ni Dodong. Ang putay ni Inday. Imagine mo, no? Yung mga masyondang gurangtot dyan sa Kongreso. Namit. Anyway, nakakabaliw tong mga baliw pala. Hindi tayong baliw. Nakakabaliw talaga ang mga, nababaliw sila sa kanilang gustong paghimasukan. Imagine mo, gustong bantayan, ito exactly na sabihin. So, kailangan mahila si pastor dyan para nga
maamyendahan daw o matutukan daw nila yung freedom of choice talaga ng tao at ang pag-exercise ng consent. Kung makikipagtsuktsakan ako sa isang homeless na brusko at macho kahit amoy kulob o amoy basura, you know what I mean? Wala kang pakialam, Ontiveros. Wala kayong pakialam kasi choice ko yun. Freedom, kalayaan na makipagtsuktsakan. Sarap kaya yun. Nakakaloka talagang administrasyon, pero wag naman sa makyo. But I'm just saying, di ba? Kung maliman ang desisyon ng isang babae o isang lalaki, di ba, na kumain siya ng kipay ng may kipay, or pumatol siya sa isang tao na akala niya na yun ay isang matino, tapos later on pala ay babarnutin siya, kakastiguhin. Ang daming mga politikong ganyan, tututukan ng baril. 'Di ba? Ang kanilang mga girlaloo. Yung mga kabetski nga na sinasabi niyo, ay may kakilala ako dito. Okay? Na politiko at siya, very open siya. I admire that person. Na inaamin niya na nagkamali siya sa buhay niya. Nagkaanak siya doon sa politikong yon. But I'm not gonna mention names. Okay, nagkaanak siya sa politikong yon, tinakasan niya from the Philippines, sinabol siya hanggang dito. Hanggang ngayon yata ongoing yung kanyang case. Sinabi niya na nagkamali siya sa decision making niya. Nagbunga ng 2 anak. May asawa yung politiko. Okay? Sino ako? Sino ka? Para panghimasukan ang kanyang choice. Kung nung time na yon, ang politikong yon, well, for sure, galing sa kaba ng bayan, di ba? Oh, kilala si, si Jack Enrile. Yung kinukwento ko. But anyway, marami siyang chika bumbum. But ganun pa man, mga palangga. Sino ka, Ontiveros, na pati pagpili, pati pakipagtsuktsakan, whether nasa religious group o individual, pangimasukan mo, pati pagtsuktsakan namin, tangina ka, gusto mo manood? Di ba? Kaya na ng Kev, sabi ni Ibal. Hindi, you know what, nakakarimarim. Alam mo, mukhang tanga to si Virus. Di ba? Ang sarap daw, sabi ni Miltia. Okay, next, gusto naman magbubuo na tayo dun sa kipay-kipay? Magbubuo na tayo doon kasi papunta pa tayo kay Lisa Smugs. Number 2, kaya gusto niyang ipatawag si Pastor kasi titignan daw yung, ito pa, sabi niya, tignan natin yung inability of labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangement. Let's say yung mga manggagawa o empleyado katulad ng alias Renan na pinagtitinda daw sila ng, pinagtitinda, pinaglilimos, at kung ano-ano pang mga pinagagawa sa kanila. Okay. Ngayon, mga kababayan, di ba, ikukumpara natin uli ang pagiging mga church workers, even sa mga Catholic, yung bang nangunguha ng limos, pag nagvo-volunteer ka tuwing linggo, yung mga nanay ninyo na volunteer, ang nanay ko ay volunteer sa simbahan, wala namang tinatanggap na pera. Yeah, nagvo-volunteer, nagtutulong sa mga gawa-gawa. Wala siyang tinatanggap na pera, wala siyang sweldo. Every Sunday, the fact na sa Pilipinas, ay sa what do you call it, sa Amerika, ay bawat oras mahalaga. You can make $20, $25, o pinakamababa na siguro $18 per hour, di ba? Pero dahil naglilingkod, mga ganong eksena sa buhay, gusto niyang malibang siya sa buhay niya, wala siyang tinatanggap na bayad. So, it's the same thing sa Catholic o sa ganitong mga religious group. Kung willing ka na magsilbi voluntarily, kung may mga allowance lang or sa, di ba may mga ganon naman na walang sweldo or whatever. But again, syempre kung meron kang katungkulan sa simbahan o sa isang organization, you have to be compensated. Pero hindi mo pwedeng panghimasukan ang choice ng tao. And let's say, for example, yung sinasabing kinaray-kara si alias Rene, na siya talaga ay hindi nabayaran, then again, meron tayong proper institution na mag-check dyan. Like nga yung ating Department of Labor. Diba? Titignan na hindi ikaw virus. Hindi ko sinasabi na dapat mag-volunteer kayo. Kailangan nating mabuhay, mga palangga. Diba? Pwede kang mag-volunteer sa church every Sunday o mag-volunteer ka. I don't know how it works sa ibang mga religious group. Let's say mag-volunteer ka, bibigyan ka ng allowance, and you're just enjoying yourself na as a volunteer na maliwanag pa sa sikat ng araw na ito yung agreement natin. Volunteer ka,
Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na ang kabulukan nga na ginagawa ni Hontiveros sa bansang Pilipinas ay tila tuwang-tuwa nga rin si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte na ito, kasama na rin si Romualdez dahil hindi na sila nahihirapan na mangulimbat ng kaban ng bayan dahil pare-pareho na sila ng ugali na mangulimbat na lamang ng kaban ng bayan ang kanilang inaatupag. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.